Hello everyone, good day po. Gagawa lang po ako ng short videos kasi checking the quizzes of my students sa grade 4 po, and na-find out ko po na medyo hindi pa po nila nakuha yung lesson namin, and short recap lang. And sana this is video makatulong po sa mga bata na medyo nahihirapan po sa proper fraction, improper fraction, and the mixed number, and kung paano siya i-simplify. Ayun, kasi masyado confusing, medyo nalilito po ang mga bata. Actually, madali lang siya, nalilito lang ang mga bata. Okay? Okay, tapos yung pag-a-add ng similar fraction and dissimilar fraction, mamaya ipapakita ko yung tamang process. Okay, so first, let's define what is fraction. Fraction is a part of a whole. Okay, so ang fraction natin ay meron siyang numerator and denominator. Ano pag sinabi natin ng numerator? Ang numerator ay always yung nasa top. Okay, eto sa n, numerator. Okay, tapos lagyan natin ng fraction bar. Okay, anong tawag sa line na yan? It's a fraction bar. Okay, yung denominator, siya naman yung digit na nasa baba. Denominator. Okay, so if we are going to, sige, bigay tayo ng fraction. Halimbawa niyan, ang numerator natin ay 1 at yung denominator natin ay si 4. So we have now fraction. Fraction siya. Fraction is a part of a whole. Okay, pag i-illustrate natin si 1/4 is ganito siya. 1, pwede natin siya basahin na 1/4 or 1 out of 4. Okay, 4 boxes. I-shade natin yung isa. Okay, that is called, ano na siya, 1/4. Kasi isa lang yung may shaded part and all the rest ay wala. So, bibilangin natin, isa yung may shaded, lagay natin 1 out of 1, 2, 3, 4. So, 1/4. Ganun siya, ha? Okay, so, ang fraction class, meron siyang fraction. Dalawang uri, tatlo. Okay, una ay ang kind of fraction is proper fraction. Okay, ano lang. Proper fraction. Okay, pag sinabi natin na proper fraction, smaller ang numerator. Okay, smaller ang numerator. Okay, pag sinabi naman natin na, okay, sige na, example muna tayo ng proper fraction. 1/3. Ano pa? 3/5. 6/10. Okay, tandaan na smaller palagi ang digit na nasa taas or yung tinatawag natin na numerator. Ganun, ha? Okay, pag sinabi naman natin na improper fraction, low budget lang tong ating wala kasing board, walang whiteboard. Okay, pag sinabi natin na improper fraction, eto naman bigger ang numerator. Okay, halimbawa, 6/5, 3/2. Ano pa? 4/4. Okay, eto, wag kayong malilito kasi pag the same ang numerator at denominator, that is equivalent to 1. So, that is improper fraction. Bigger ang numerator or equal or equivalent fraction siya. Equal ang numerator at denominator. Ayan. Okay, another example of improper fraction is 10/5. Ayun. So, palagi, tandaan natin, pag improper,
always malaki or always bigger ang numerator kesa sa denominator. Okay, asan nga ang denominator natin? Ito yung digit na nasa baba. Okay. Sunod, may isa pa. Mixed number. Mixed number. Okay, pag sinabi naman natin na mixed number, it is a combination of a whole number and a fraction. Since nag-aapuro si teacher, ang dami pang gagawin. Okay, so magbigay tayo ng example ng mixed number. Mixed number, okay, 1 and 2/4. Ayan. Pwede siya na ang kasama niya ay may proper fraction and a whole number. Ayan. Or, 6 and 4/5. Ayan. May whole number tayo. Si 6 ang whole number. Yung proper fraction naman ay si 4/5. Basta tandaan, may kasama siyang whole number or yung digit dito sa gilid. Nasa left side. Okay, another. Pwede tayo na magbigay ng may improper. Okay, halimbawa, 4 and 3/2. Ayan. So, pwede yan. Basta may whole number and a fraction. Ito, fraction din to. Improper fraction nga lang. Ayan. Sige. Okay, dito tayo muna sa proper fraction. So, ano na, mag-a-add na tayo? Hindi. Mag-change muna tayo. Isi-simplify natin si improper fraction. Okay, una, simplifying improper. Yeah, okay, simplifying or change or express improper, ang haba, improper fraction to a mixed number. Haba. Okay, una, asan yung mga improper natin? Ito. Halimbawa, si 3/2. Diba? Okay. 3/2 is an example of improper. Pag sinabi natin na improper, mas bigger po ang numerator, which is si 3. Okay, si 3 ang ating numerator at ang ating denominator is 2. Okay, tandaan, pag improper, always bigger yung digit na nasa taas or yung numerator. Then, paano natin siya ma-express into a mixed number? Siyempre, mag-QRD tayo. Okay, anak, pag mag-QRD tayo, diba, ito yung QRD natin, pinaka-formula. QRD, baka kasi mali kayo. Okay, si QRD, gamitin natin ha. So, divide natin. How many 2 are there in 3? Or 3 divided by 2. Yung fraction bar natin, pwede siyang gawing division or division siya pag improper. Okay, 3 divided by 2, or how many 2 are there in 3? So we have only 1, tama ba? 1 times 2 is 2. Okay, then don't forget na yung denominator natin ikakopy lang natin. Okay, so ilan yung remainder? 2 times 1 is 2. Then we are going to add 1 para maging 3. Okay, teacher, paano naging 1 and 1/2? Ganito yan ha. 3 divided by 2. Pwede nyo gawin to, si QRD. How many 2 are there in 3? 1. Okay, diba? DMSB tayo. DMSB. Divide, multiply, subtract, and bring down. Or si daddy, si mommy, si sister, at si brother ay matutuwa if masolve natin yung ating problem today. Okay, so 3 divided by 2 is 1. 1 times 2 is 2. Okay, now, subtract tayo. Okay, 3 minus 2 is 1. Okay, eto na yung Q natin. Ito yung remainder. At ito yung divisor. Ayan.
Okay. So, diba, ito yung susundin na QRD. Baka naman, mamali pa sa pagsulat ng QRD. Una si Q ay si 1. Ibig sabihin, siya na yung, whole number or yung quotient natin, siya yung whole number palagi. Okay, ilan yung remainder? 1. So, dito siya, numerator. And, yung divisor natin ay si 2 or denominator. Okay, class, tandaan natin na magkakaroon lang tayo ng numerator pag QRD ha, pag may number siya. Pero pag 0 yung numerator natin, ibig sabihin whole number yung sagot. Okay. Okay. So, 1 and 1/2. Ito yun siya. Another example is 6/5. Okay, paano natin makuha? Madali lang siya. I-divide 6 divided by 5. So, diba, automatic, how many 5 are there in 6? Eh, syempre, isa lang. Okay, isa lang. Pero, daan muna tayo ng QRD. 6. Ito yung QRD para hindi mamali yung mga bata na medyo nalilito sa mental ba, ganun. Mental division. 6 divided by 5. How many 5 are there in 6 is 1. May DMSB tayo, ha? 1 times 5 is 5. Okay? Then subtract 6 minus 5 is 1. Ito si Q, ito si R, at ito si D. Okay, QRD, QRD. Ilan yung quotient natin? It's 1. Ilan yung remainder? 1. At yung divisor natin ay si 5. Okay, so we have 1 and 1/5. Okay, dito naman, pwede nyo ito gawin ha. Dito natin dito. Okay, dito, how many 5 are there in 6 is 1. Ilan yung remainder, diba? 1 times 5 is 5. Ilan yung remainder? Isa. And just copy the denominator. 1 and 1/5. So, do we have the same answer? Yes. Diba? Madali lang. Okay, halimbawa, ito naman siya. 4 out of 4 or 4/4. Ilan yan? Diba? Improper yan. Hindi siya natin mali. Halves. 4 halves. Ayan. So, divide natin. 4 divided by 2. Ilan? Paano yan? 4 divided by 2. Pwede natin dyan i-define si QRD. 4 divided by 2. How many 2 are there in 4? It's only 2. 2 times 2 is 4. Okay, anak. Ito yung sinasabi ko kanina. Na pag 0 na yung diba? Ito si Q natin. Yung quotient, remainder, and divisor. Okay, QRD. Plus, ilan yung quotient natin? 2. Okay, sabi ni teacher kanina, pag 0 na yung remainder or 0 na yung dito sa baba or 0 na yung magiging numerator natin, pag maging 0 na yung numerator, ay ibig sabihin yan ay whole number lamang po. Kasi walang numerator na 0. Ha? Yan ang palagi kong remind sa mga anak ko na pag 0 na yung numerator, hindi pwede dahil walang 0 na numerator. So, ibig sabihin, walang remainder and whole number yung sagot. So, 2. Diba? 4 divided by 2 is 2. Yun. Ito na yung sagot. Okay, sunod. Dito tayo sa pag mixed number to improper. Okay, mixed number to improper. Tama ba? Ano bang ginawa ko dito? Okay. Mixed number to improper. Fraction. Haba ng video ko Okay, sunod. Pag mixed number to improper fraction tayo, halimbawa ng mga mixed number natin, ito, yung may whole number and a fraction. Halimbawa, 1 and 2 fourths. Okay.
ano natin yan. 1 and 2/4. Gagawin natin siya improper. Una ay i-multiply natin si denominator at whole number. Ito, i-multiply natin yan. Okay. Tapos, i-add lang si numerator. Lagyan natin dyan ng mga sign para alam natin kung ano ang gagawin. Okay. 4 times 1, denominator times whole number. 4 times 1 is 4. Then, we are going to add 2 ang numerator natin. 4 times 1 is 4 plus 2 is 6. 6. And copy the denominator. Ayan. Improper na siya, ha? Diba? Pag improper, bigger yung digit na nasa taas or bigger yung numerator kesa kay denominator. Okay, ulit. Halimbawa, ano pa ba? 10. Ay, mali. mali. Sorry. Dito tayo kumuha. 2 and 3/4. Ayan. Gagawin naman natin siya na improper. Okay, what we are going to do, just multiply the denominator and the whole number. 4 times 2 is 8 plus 3, 8, 9, 10, 11. And anong gagawin sa denominator? Just copy. Okay, ayan. So, we have now 11/4. So, correct. Kuha. Yan lang. I-multiply lang sa denominator and whole number. Then, add si numerator. 4 times 2 is 8 plus 3 is 11 and copy the denominator. Kuha. Okay, another. Ano pa ba? Yun lang. Bye-bye.